Libo-libo ang dumagsa sa kauna-unahang Fiesta Extravaganza sa London, Ontario. At ngayon pa lamang po, may mga plano na ang mga organizers para sa 2026. Panoorin ang mga eksena at ang celebrity guest ng fiesta ngayong taon. Narito ang report. Sa kauna-unahang pagkakataon, idinaos ang Fiesta Extravaganza sa London, Ontario at tinataya ng mga organizers na mahigit sa 8,000 katao ang dumalo sa 2 araw na Pinoy Fiesta. You can feel na the community needed it, na parang nasabik sila sa parang fiesta na atmosphere na ang daming Pilipino, lahat ng tao dun sa park, halos Pilipino lahat. Isa si Lara Camachor sa 4 na mga Pilipinang nag-organisa ng Fiesta Extravaganza. Kasama niya sina Girlie Che Alexander, Chris Palma at Faith Trigo Sawyer. May representatives sa every church community, may representatives sa Bisaya community, may representatives sa Igorot. We have performers from Igorot and we call their dance Montañosa. And we were so proud of it kasi parang at least na promote yung mga Igorot group natin dito sa Southwestern Ontario. Mahigit 1 taon nilang pinlano ito kasama ang kanilang pangunahing sponsor na si Angelica Mangubat. Gayun din ang iba pang mga sponsors at vendors. Naging matagumpay ang extravaganza kahit na may kasabay itong isa ring malaking Pinoy Fiesta event sa Toronto ng mga araw na yun. Marami ding vendors na nasuporta sa amin and that's why I appreciate them so much kasi kami yung pinili. May feedback ako narinig na like one of the MCs, si Ate Aida. Siya, I've been here in London for like more than 30 years. Nobody even dare to like brought up an event na big as the London Fiesta Extravaganza. Ang artistang si Christine Reyes ang naging celebrity guest sa London. Pero inabangan din ang mga performances mula sa mga Filipino-Canadian sa bahaging ito ng Ontario. We were actually very surprised because almost 80% ng aming performers are all local from London. Kahit na natapos na yung performances, natapos na yung band, the people still stayed there. Like wala nang music, wala nang anything, wala nang lights. But nandun pa rin sila. They stayed until after 11 p.m. Iba rin nila ang naging emosyon ng Kantahinaang Lupang Hinirang ng mga kababayang sabik sa mga salo-salong Pinoy style. Doon ko na feel na ito na yon yung start, ito na yon. It is happening. Alam mo yung preparation namin, everything. Nung kinanta na yung Lupang Hinirang, umiyak ako doon. Tapos katabi ko si Faith, naka-shades ako, hindi lang makita. Sabi ko, this is it, this is it. Gusto lang nilang involved sa community and be part of it. And that's why like nagka-camping sila doon, nagpipiknik sila doon. Na-feel kasi nila din doon na parang nasa si Pilipinas sila, yung setup, yung food is everything. Sa 1 taon, plano ng mga organizers na pahabain pa ang Fiesta Extravaganza. We're trying to make it, instead of 2 days, we're gonna make it 3 days. And then also I would probably put some more cultural performances, like dances from different types of cultures. Nagpapasalamat din ang mga organizers sa lahat ng mga volunteers na naglaan ng kanilang mga oras. At umaasa ang grupo na sa susunod na taon, mananatili ang suporta sa mga ganitong pagtitipon na para sa mga kababayan dito sa Canada.